Mga kapuso, dalawang sama ng panahon ang minomonitor ngayon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kasabay niya ng patuloy ring pag-iral ng habagat na ayon sa Pag-asa ay posibleng lumakas ulit sa mga susunod na araw. Yung unang low-pressure area ay nasa labas ng PAR at huling nakita sa layong 2,885 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, mababa sa ngayon ang tsansa nitong maging bagyo at hindi rin inaasahang papasok ito sa ating boundary. Ang isa pang LPA sa loob naman ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa layong 860 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Sabi ng Pag-asa, hindi inaalis ang tsansa nitong maging bagyo. Pero maging bagyo man o hindi, palalakasin nito ang habagat. Apektado ng trough o extension ng nasabing LPA ang extreme northern Luzon, habang yung habagat at localized thunderstorms naman ang magpapaulan sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metra Weather, halos buong Luzon ang uulanin bukas, lalo na sa hapon at sa gabi. May malalakas na ulan sa Batanes at Babuyan Islands, Cagayan, Isabela, Cordillera, Ilocos Region, pati ang Central Luzon. Sa Metro Manila, mataas din ang tsansa ng ulan bukas. Posibleng malawakan at malalakas ang pag-ulan pagdating ng hapon, kaya mag-iingat pa rin at huwag ho ninyong kakalimutan ang inyong mga payong at kapote. May pag-ulan din sa Visayas bukas. Umaga pa lang, asahan na ho yan sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Negros provinces. Pagsapit naman ng hapon, mas maraming lugar na ang uulanin at kasama na dyan ang Western Visayas, pati ang Cebu at Bohol. Sa mga kapuso natin sa Mindanao, patuloy pong maging alerto lalo na't magpapatuloy ang mga pag-ulan bukas. May heavy to intense rains katulad ng mararanasan sa Zamboanga Peninsula at Soc-Sargen. Maging handa ho sa pagbanta ng baha o pagguho ng lupa dahil katulad ng nangyari sa South Cotabato kung saan nagka-landslide matapos ang malakas na buhos ng ulan. Natabunan ng mga natumbang puno at makapal na putek ang ilang kalsada. May mga lugar din na binaha kaya hirap makatawid ang ilang residente at motorista. Ayon sa Pag-asa, dulot ito ng habagat na nakakaapekto pa rin sa Mindanao. At yan ho muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Mga kapuso, maging updated sa ulat panahon 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso naman natin abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.